Pagsusuka at pamamanhid, yan lamang po yan sa mga sintomas ng rabies na mas madalas daw ngayong tag-init. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Oras na makagat ng hayop. Alamin yan sa report ni Micaela Papa. Matapos makagat ng aso, hindi raw agad dinala sa ospital ang anak ni Maria Elena. Lalo na't di naman ito nagpakita ng mga sintomas ng rabies. Kaya naman nang makaranas ang biktima ng pagsusuka at pamamanhid 2 buwan ang nakalipas, huli na ang lahat. Yung pinadugo po siya, tapos sabon, nilagyan po ng sabon. Tapos yung dinala po yung, alam niyo naman po sa tandok yun po. Ang masaklap pa, nakagat din ng parehong aso ang kapitbahay nila na binawian na rin ng buhay ngayong araw. Namatay na rin ang asong nangagat sa mga biktima. Ayon sa Department of Health, tumataas ang bilang ng mga kaso ng rabies tuwing tag-init dahil mas maraming batang naglalaro sa lansangan, kaya't mas mataas ang tsansang makagat sila ng aso. Pero bukod pa dyan, ayon sa veterinaryong si Doc Nielsen Donato, may direktang epekto ang init ng panahon sa pagkalat ng rabies virus. Kumbaga yung incubation period is better during the warmer season or the warmer climate. So, mas mabilis silang mag-propagate. Ang problema, mahirap matukoy kung may rabies ang aso dahil bukod sa furious type o yung laging galit at nangangagat ng kahit ano pati na ng kanyang amo, meron ding dumb type o yung tahimik lang at latang-lata na parang may sakit. Kaya basta nakagat ng aso, ito ang mga dapat at hindi dapat gawin. Hindi dapat sipsipin ang dugo mula sa sugat dahil maaari ring dumaan ang virus sa mucous membrane sa bibig. Huwag din daw kainin ang karne ng aso dahil maaari ring makuha ang rabies mula rito. Itong virus na ito, pag tinignan mo siya sa electron microscope, ang kapal ng capsule niya. And bullet shape ang itsura niya, kaya medyo resistant siya sa init. Habang kinakatay po yung aso, maaari po doon sila magkaroon ng exposure. Maaaring may sugat pong maliliit yung nagkakarne na hindi po nila nalalaman na na-expose na po sila sa rabies. Sa halip, dapat hugasan ang sugat ng tubig at sabon nang di bababa sa 10 minuto at agad sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Center ng DOH kung saan libre ang unang mga dosage ng anti-rabies vaccine. Upang malaman ang pinakamalapit na Animal Bite Center, tumawag sa DOH hotline na 711-1001 at 711-1002. Obserbahan din ang kilos ng asong nakakagat sa loob ng 1 linggo. Walang gamot ang rabies kapag umabot na sa utak ng aso o ng tao, kaya unahan na ng proteksyon. Simula 3 months old, pabakunahan ang iyong aso ng anti-rabies at siguraduhin lagi itong nakalish at di gumagalang walang bantay. Panatiliin ding malinis ang mga lugar na maaaring pamahayan ng ibang carriers ng rabies tulad ng pusa at daga. Bukod sa rabies, may isa pang sakit na nagbabanta sa ating mga alaga ngayong tag-init, ang heat stroke. Ito yung mga simptomas niyan, init na sila, hinihingal sila, yung dila nila halos kalahati na nakalabas. You can hose them down, you can use ice, you rub it on the body. Micaela Papa, GMA News.